James 4, 2-3. You want something but don't get it. You kill and you covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You see, ang linaw, sabi, ask and it will be given you. You do not have because you do not ask. Kasi mo, hindi totoo yan. Ask nga ako ng ask. Paulit-ulit nga ako nagpe-pray. Yes, yung formal prayer mo. Pero yung thought prayer mo ba, asking for the same thing? Yung bang non-verbal prayer mo, yung lifestyle prayer, yung body language, is it asking for the same thing that your formal prayer is asking for? Kaya iba nagtataka sa verse na to, ano naman totoo dyan? That when you ask, you will get it. Ask nga ako ng ask, why don't I get? Pero baka naman sa formal prayer ka lang nag-ask. Baka ang totoo, hinihingi mo magic. Kasi pag ang prayer mo, Lord, paasensuhin niyo po ako, may gagawin ka. Pero pag wala kang ginawa, pray ka lang ng pray, magic ang hinihingi mo. Hindi prayer yon. You've got to understand the mechanics of prayer. Because it is the most powerful force in creation. How to really pray. Now, according to what we have read, what ways are there that don't receive from God? Ways that don't receive from God, coveting. Humihingi ka lang dahil naiinggit ka na meron noon yung kapwa mo. Naghahangad ka lang na magkaroon ka rin. Gusto mo siguro makipag-contest, gusto mo siyang madaig. Whatever it is, may huwag kang umasang bibigayan sa'yo. O kaya humihingi ka, you receive from God, because you are killing, quarreling, and fighting. May hinihingi ka sa Diyos na mana galing sa magulang, pero ang body language mo, nakikipag-away ka sa kapatid mo na magmamana rin, nakikipag-gyera ka, nakikipagpatayan ka. Do you think you will get it? No. Pag malapit ka sa Kanya, malayo ba namang mapaghimalaan ka? Malayo ba namang mapakain ka? O malapit ka sa binebless niya, malayo ba naman na pati ikaw mapakain na rin? So mahalaga to be in the path of good blessings. To be in good graces of givers. Alam niyo, maraming tao, kaya gutom, kaya hikahos, kaya hirap. Yung mga pwedeng tumulong at magbigay sa kanila, ininis nila, dinala. Matapos silang tulungan, chinismis pa nila. Bad conduct ng tao. Muna ko, wala po nagpapautang sa akin. Pag may nagkukwento sa ng ganon, parang kawawa siya, ang sama-sama ng mundo. Ang dapat mong isipin, gaano karaming sinuba mo? Ang mga dumadaing, hirap na hirap po ako. May mga kapatid naman ako, asenso yung buhay, hindi ako tinutulungan. Imbes isipin mo agad na masama yung mga kapatid, ang una mong isipin, anong ginawa mo? Nakawalang hiyaan sa mga kapatid mo at natitiis ka tuloy. How else do you receive what you want? Be near the giver. Be in the path of blessings. At sa giver, isang malaking G, isang maliit na G. Yung malaki siyempre, Diyos. Yung maliit, tao. Gusto nyo na tumanggap na maraming mabubuting bagay sa buhay? Dumikit kayo sa makakapagbigay nun o doon sa binibigyan ng Diyos na pwede kayong maanggihan, maambunan ng grasya. Hindi man kayo yung gustong pagpalain, kadikit kayo sa pinagpapala, napagpapala na rin kayo. Kaya ang sinasabi sa Bible, choose your companions. Pero marami rin tayong blessing kung tayo ay malapit doon sa nabe-bless. Tulad na napakarami mga gutom, nandun kasi si Jesus, hindi sila nanatiling gutom na matagal. O something is wrong with the way you deal with people. Pag may naasahan ka, daganan mo na hanggang madurog. Pag may tumulong, hindi mo susuklian ng maganda. Anong kailangang sunod-sunod, tuloy-tuloy, at pakyaw-pakyaw na mali mong gawin para lahat ng tao sa planeta magkaisa-isang ayaw na nilang tulungan ka? Don't tell me sila lahat ang may mali.
Kaya mga kapatid, pag may lumalapit sa inyo, huwag kayo agad-agad naawa, huwag kayo agad-agad nagsisimpatya na wala pong tumutulong sa akin sa dinami-rami ng tao. Ang itatanong mo, ba't kaya siya hindi tinutulungan? Likas naman sa tao matulungin eh, hanggang madala lamang. So do not needlessly oppose, offend, and alienate dispensers and channels of blessing. Sa isang pamilya, usually may isa o dalawang kapatid naman na medyo umaangat-angat. Ikaw hindi makaangat-angat. Huwag mo nang inisin. I-please mo na. Huwag ka nang makipagtalo, makipagyabangan. Dahil ikaw din ang kawawa pagka hindi ka tinulungan. Lumagay ka sa lugar. Merong sobrang mayaman o makapangyarihan, magdahan-dahan ka bago mo banggain. Kasi baka kailanganin mong tulong niya. O kaya, gamitin niya yung yaman niya at lakas niya para durugin ka. Mag-isip-isip ang tao. Ecclesiastes 10:20. Don't even think about cursing the king. Don't curse the rich. Not even in secret. A little bird might hear and tell everything. Empleyado ka, chinichismis mo yung amo mo sa kapwa mo empleyado. Next week, may memo ka, nalipat ka sa branch nyo sa Spratly Islands. Huwag ka magtaka. Bumabangga ka sa pader eh. Di ba? Babanggain mo yung amo mo. Ang daming mga mayayabang na tao, no? Empleyado ka, binabangga mo yung amo mo dahil tinitiisip mo mali siya. Sa mali siya at sa tama siya, she has the gold. And you know the golden rule. Whoever has the gold, rules. Babangga ka, ipagpipilitan mo yung alam mo. Mamaya, ikaw natanggal sa trabaho. Sino ngayon ang gutom? Di ikaw. Dapat marunong ka makibagay, makiayon. Lumagay ka sa tama mong lugar. Kasi wala kang kapangyarihan. At kahit may kapangyarihan ka pa, ba't mo naman uubusin sa pakipagbakbakan sa iba? Pareho kayong pagod pagkatapos, pareho kayong lugi. Dapat ang tao, you live peaceable lives. Diplomatic ka. Pinipilit mong huwag may magalit sa'yo. Mga kapatid, tatandaan nyo to. Hanggat maaari, huwag kayong manggagalit ng sino man. Kahit sabihin mo, nobody naman siya, mababa ang ranggo, kaya ka na niya saksakin ng ice pick sa tenga. Diretso sa utak mo yun. Di ba? Huwag kayong manggagalit ng tao. Hanggat maaari. Kasi ang taong galit, nagkakaroon ng energy against you. Pero kahit may sama ng loob sa yung tao, kung hindi naman galit, hindi dadami yung energy niya to the point na maipon yun, na kaya kanya at gusto kanyang saktan. May mga tao na kahit saan na lang mapunta, may nakakaaway. Bakit ka mga away? Ba't ka makikipag-away? Kasi lahat ng mga makakaaway mo, lahat ng kapangyarihan nun, gagamitin laban sa'yo. Tapos eto ngayon, nag-a-apply ka sa trabaho. Siya pala yung clerk doon. Nag-aayos sa mga application form. Nung nakita yun sa'yo, tinapon na sa basurahan. Kung naman, abang ka ng abang ng call, wala nang tatawag sa'yo. Kasi may nainis kang clerk. Hindi naman mahirap isipin yung mga ganyan sa buhay. Yung maraming blessing hindi dumadating. Kasi ang body language mo, ayan na naman tayo, di ba? Sinasabi ng body language mo, ayokong magkaroon ng trabaho. Eh kasi nangiinis ka ng tao, hindi mo alam. Later, sila pala may kapangyarihan kung makaka-apply ka or not. Pero ang body language mo, nangiinis ka. Pero ang prayer mo, Lord, bigyan niyo po akong trabaho. Pero may natatapak sa'yo, inirapan mo. May nakasundot sa'yo ng payong, hinampas mo. Tapos biglang nagkita kayo, siya pala yung mag-i-interview sa'yo. Tapos ka na. Don't even think about cursing the king. Hindi lang yung king na may corona dito. Lahat ng tao, hari, even for just a few minutes, sa isang sulok ng mundo. At kung nagkataong nandun ka at kailangan mo yung tulong niya, siya yung hari, walang mangyayari sa'yo. Huwag pala away. Huwag nakakainis. Be likable. One, because you're godly. And even if you are not godly, be likable because you are wise. Because when you are liked, people help you. And we all need help to get off. To start off. Sabi nga nila, we all need help at the beginning and at the end.